Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. This Sunday, my dear brothers and sisters, we are celebrating the solemnity of the Blessed Trinity. Ito'y misteryo ng ating pananampalataya at bilang misteryo, hindi natin lubusang mauunawaan. Kaya nga po, napakahirap po na pagnilayan o pag-usapan itong pananampalataya natin sapagkat hindi naman talaga natin maaabot yung durok ng ating pagkilala at kaalaman patungkol sa ating Diyos. Ngunit imbis po na ating pag-usapan yung complexity ng misteryo ng ating pananampalataya, tayo na lang po ay magninilay sa mga aral na pwede nating mapulot base po sa ating pananampalataya sa ating Diyos na may tatlong persona. Pinapahayag po natin sa ating pananampalataya na tayo ay naniniwala na mayroon tayong isang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Bagamat ang Diyos ay isa na may tatlong persona, naniniwala po tayo na sila pa rin ay iisa. At ang pagpapakilala po, ang ating pananampalataya po sa banal na Santatlo ay nagmumula po sa pagpapakilala ng Diyos sa atin bilang pag-ibig. At uunawain natin, pagninilayan natin ng pananampalatayang ito base po sa paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang pag-ibig. Sa lumang tipan, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang being. In the burning bush, Yahweh or God told to Moses, I am who am. But in the New Testament, God introduced Himself as love. At dito po, tinuturuan tayo ngayon ng Diyos tungkol sa human love. Ang una pong punto natin, love is unitive. Pinagkakaisa tayo ng pag-ibig. Ang banal na Santatlo ay magkakaiba. Though God is one, but each person of the Trinity, the Father, and Son, and Holy Spirit, remains to be distinct personalities and unique personalities. Dito pinapahayag sa atin, despite of their distinctness, despite of their differences, they remain to become one. They remain one. Kaya po ang pag-ibig ay binubuklod tayo. Pinagkakaisa tayo ng pag-ibig. Kapag nagmamahal tayo, ay nagkakaisa tayo. Kapag nagmamahalan tayo, bagamat tayo magkakaiba, bagamat magkakaiba tayo ng pananaw, pinanggalingan ng karanasan, tayo ay nagkakaisa sa isang adhikain. Ang pag-ibig ay hindi lamang unitive, but it is also transformative. Kaya ang love ay mayroong transformative power. Love transforms us to what we love. And so let us be careful kung saan natin itinutuon yung pag-ibig natin. Nagiging kawangis o kamukha natin kung ano yung o sino yung minamahal natin. And so, St. Thomas will tell us, we become what we love. And so, what we love transforms who we are. We become what we love. Kaya binabago tayo ng kung ano yung minamahal natin. Kaya kung tayo nagtuloy nagmamahal, gaya ng pagmamahal ng Diyos, nagiging kawangis tayo ng Diyos. And so, the power of love is not only a matter of uniting us, but
The power of love transforms us, we who are lovers, into beloved. Kaya pag tayo nagmamahal, nagiging kawangis tayo ng Diyos. And so we embody God when we love. We become that image and likeness of God when we love. Kapag tayo nagmamahalan, binabago tayo at nagiging kawangis tayo, kamukha natin ang Diyos. Panghuli po na ating lesson sa pag-ibig, tinuturuan tayo na ang pag-ibig must be practiced in reverence or respect towards others. Kapag nagmamahal ka, nirespetuhin mo yung minamahal mo. Bagamat tayo nagkakaisa, we become one in love. But there remains to be that boundary, that realization that we are separate and that the other is meant to be revered or respected. Ganun din po ang banal na Santatlo, iisang Diyos na may tatlong persona. Sila ay isa, but they remain to be unique and distinct personalities to each person. And that distinction and uniqueness are surrounded or are practiced, are ruled by by respecting the role of each person. Kaya po, ganoon din po sa ating pag-ibig, sa ating pagmamahal. Pag nagmamahal tayo, irerespeto mo yung minamahal mo. Irerespeto mo siya kung sino siya at tatanggapin mo kung sino siya. Sana ito yung pagmamahal na ating matutunan sa Diyos. Magabat pinagkakaisa tayo, ngunit hindi mawawala yung pagrespeto natin sa iba. Na sila ay nararapat na irespeto kung sino man sila. Nawa yung pagmamahal natin, mga kapatid, pagkaisahin tayo, baguhin tayo, at turuan tayo na respeto ang bawat isa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.